Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag na aklat Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So alhamdulillah, tayo ay nasa pang 48 na halqa insyaAllah. Bago natin puntahan ang pagpapatuloy ng pangalawang bahagi ng bab, kasi ang bab na ito hindi natin natapos nung nakaraan, yung pagkuha ng hukom o ng desisyon magmula sa mga hindi mga Muslim o sa tagut. Bago natin puntahan ang paliwanag, mayroong isang tanong, isang brother natin tungkol sa kanyang asawa, na ano daw ba talaga, ano ba ang pamaraan ng pagpupunas ng ulo ng isang babae sa kanyang pag-uwudo. So, itong pamaraan ay may mga patwa, mga ulama, at ang isang Muslim na may kakayahan na tumingin ng aya, halimbawa ng mga dalil. Ang isang Muslim na may kakayahan ng tumingin ng dalil, halimbawa ng aya o ng hadith, mag-focus tayo sa dalil. Nakatulad nga ng nabanggit sa aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. So ang pagpapahid ng ulo, sabi nga rito, wamsahu biruusikum. Ang babae, kahit mahaba ang kanyang buhok, halimbawa may babaeng napakahaba ng kanyang buhok, kung mag-concentrate tayo sa wording o sa salita sa aya, wamsahu biruusikum. Ibig sabihin dito na punasan o pahidan o i-wipe ninyo ang inyong ruos. Ang ruos, ulo, head, ulo. Kaya ang ulo ng isang tao, babae man o lalaki, ay hindi dito, wag tayo magpo-focus sa buhok. Ang buhok ay bahagi ng ulo. Kaya lang, nabanggit sa aya, ang ruos, ras, ulo. Kaya kapag ang buhok bahagi ng ulo, yan ay maliwanag talaga na kapag sinabi nating ras o ulo, ang buhok bahagi ng ulo. Kaya lang, ang ulo ng isang lalaki o babae, o kaya sabi natin ang buhok, ang pinakaano dito kapag sinabi nating pahida ng ulo, kasama ang buhok kung saan nagmula o tumutubo ang buhok. Halimbawa dito nag-uumpisa ang buhok natin hanggang ang likod, hanggang dito sa may batok. Dito. Babae man o lalaki. So kaya kapag pinahida natin ang ulo natin, winipe natin yan, mahaba man ang buhok ng lalaki o babae, magmula dito, papunta rito hanggang dito sa likod. Ang pinakaano dyan talaga, ang pinakaano ng rose. Kaya, yan ang pagpapahid. Hindi hanggang pinakadulo, yan ay dinatawag nating masyakka. O kaya kung tingnan natin ang mga paliwanag ng mga ahlul tafsir, ng pagpapahid ng buhok ng lalaki man o babae, ay magmula dito at babalik. Katulad ng dinescribe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano pamamaraan. Na naipaliwanag natin doon sa tafsir ng aya, Al-Ma'idah, aya number 6, kung sino gusto mo. Kaya lang hindi ko doon nabanggit yung tungkol sa babae. Isa pang dapat nating matandaan o malaman, na tandaan mabuti, na ang isang tao na walang buhok, babae o kalimitan lalaki, merong lalaking kalbo, walang buhok. Kaya lang, hindi ibig sabihin dito accepted na pahida ng kanyang ulo, i-wipe. Kaya nabanggit sa aya na ruusikum, ang inyong ulo, kahit walang buhok ang tao, lalaki man o babae. Pero kalimitan sa lalaki, may mga lalaki na walang buhok. So kaya dito, pahida ng ulo. Kung may buhok, ang pinakaano dito, kung saan nagtatapos yung hanggang saan tumutubo yung buhok. So yan ang pinakaano. Kaya concentrate tayo sa aya, biruusikum, sa inyong ulo. Sa pagpapatuloy ng Kitab at-Tauhid, na sinabi rito ng Imam rahimahullah, pagkatapos na ipaliwanag sa atin yung aya na wa qawlihi wala tufsidu fil ard ba'da islahiha,
na huwag nating sirain o huwag nating i-corrupt, huwag tayong gumawa na napakaraming kasalanan sa daigdig, at huwag tayong mag-claim na sinasabi natin na inaayos natin ang daigdig. Walang ibang isla o pag-aayos o pagre-reform ng mga bagay dito sa mundo maliban lamang sa teaching Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalong-lalo kung focus natin, ano ba sa una-una dyan ay tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at paglayo sa shirk. Kasama dyan yung paggamit ng batas o pagkuha ng batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayong kukuha ng ibang batas maliban sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya inuutusan tayo rito, pinagbabawalan tayo rito na huwag niyong sisirain ang daigdig pagkatapos itong ayusin sa pamagitan ng pagpapadala ng mga sugo at pagpapadala o pagre-rebuild ng mga aklat sa upang malaman ninyo kung anong tamang pamaraan ng isla o reform o pag-aayos ng mga bagay dito sa ano ang tamang batas na dapat yung isabuhay. Kaya sabi nga na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang aya, dahar al-pasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. So ang mga pasad o kasalanan o anumang uri ng corruption dito sa daigdig, sa kalupaan at karagatan, pag tinutukoy natin kalupaan, kalimitan dito ay sa mga syudad. Pag sinabi naman karagatan na may related sa tao, malapit, ang tinutukoy dito ay yung mga malapit sa mga seaside o daungan ng mga barko. Ang ano dito, sa kagagawa nating mga kasalanan. Pagdating ngayon ng coronavirus, ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Sa ating pag-reject, hindi paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paggawa ng kasalanan. Kaya anong resulta ng kasalanan natin na yan? Ng ano na yan? Ay pinadadalan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga pagsubok, paalala at mga kalamidad. Kalamidad, halimbawa, pinsala sa daigdigan o anumang kapahamakan upang magbalik ang tao, maalala nila ang kanilang sarili na sila ay weak, na sila ay mahina lamang. At ay paliwanag na natin yung aya na yun. Sabi rito, sumunod na aya, sabi rito naman, wa qawlihi apahukmul jahilina yabgun wa man ahsanu minal hukman liqaumin yuqinun. So dito sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah Al-Ma'idah aya number 50 na apahukmul jahiliya yabgun. Ito ay istifham patanong, istifham inkari, na ito ay pagdidinay o pagninigit sa atin ng ating mga ginagawa na ang mga tao, lalo ang mga Muslim, kinukuha nilang batas ang batas na ginawa lamang ng tao. Sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang batas ba ng jahiliya o hukom ng jahiliya, yabgun, higit ninyong minanais, higit ninyong hinahangad sa inyong puso, sa inyong paniniwala. Pagkatapos sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Walang higit na pinakadakila o magandang batas maliban sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dun sa mga taong merong katiyakan sa kanilang paniniwala, katiyakan sa Quran, sa Sunnah o sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang isang taong merong doubt ay talagang kukunin nila ang batas doon sa mga tagot o sa mga hindi mga Muslim o doon sa batas na ginawa lamang na tao. Jahiliya, lahat ng mga jahiliya, magmula sa word na jahal o ignorance, lahat ng mga ito ay bago dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ay nasa kapanahunan ng jahiliya. Wala silang gabay, wala silang batas na sinusunod. Pero pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng huling sugo, may dumating sa kanilang rasul, may dumating na revelation, may dumating na kumpletong batas. Kaya kapag kumuha tayo ng batas maliban sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibig sabihin, kinukuha natin yung batas na mangmang na batas o ignorance na batas. Samantala, ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang pinaka-base sa hikmah. Ito ay makatarungang batas, ito ay mabuting batas, maayos na, pag-aayos na batas sa ikabubuti ng tao, hindi sa ikasasama ng tao.
Kaya kung sino man ang kumuha ng batas ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggitin sa aya na kinukuha niya o mabalik siya sa jahiliya. At pinipili niya ang kamangmangan, kahit na ang mga taong gumawa ng batas na nagkiklaim na sila ay matalinong tao, pero para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga batas na hindi batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay batas na ng mga taong mangmang o walang kaalaman. So kaya ano makuha natin sa aya? Na wajib sa isang Muslim na kunin ang ating batas o kapag merong kusuma o merong natawag natin dispute ang dalawang Muslim, wala tayong ibang pupuntahan dapat maliban sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na pawaid, anumang mukalapa o salungat sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay batas ng jahiliya, hindi ito batas ng Islam. Ito ay batas ng mga tao, mga jahil. Kahit na yung, alam ba sabihin natin, yan ay batas na inimbento ng mga taga-West o ng mga taga-Europe o ng mga kahit nagtulong-tulong pa ang maraming tinatawag nilang marurunong na tao na mga mambabatas para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang batas na yan ay jahiliya. Isa pang pawaid sa aya na ang kabutihan ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Sharia, na ito ay nagdudulot ng kabutihan sa tao, kaligtasan, at ito ay mercy sa tao, at ito ay ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na makatarungan. Wala tayo makikita na batas na kapag ito talaga in-apply natin sa ating buhay, tayo ay magiging satisfy at makikita natin ang kanyang pagiging katarungan. Panghuli, katotohanan na ang desisyon o ang batas na kukunin natin, nagawa lamang ng tao, na kinuha natin sa hindi mga Muslim, yan ay kupor. Yan ay kupor. Dapat tandaan, mag-ingat tayo sa mga bagay na yan. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah sa hadith. An Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi rahimahullah hadithun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bisnadin hasan, bisnadin sahih. So ang hadith na ito, una, sabi nga ni Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang arba'in, ito ay makikita natin sa arba'in sa hadith number 41. Sabi niya hadithun sahih rawainahu fi kitab al-hujjah bisnadin sahih. Kaya lang maraming mga ulama na mayroong question, may mga ulama nag-authentic na hadith, marami rin mga ulama na nagsabi na ito'y daig. Kaya lang ito ay sinuportahan na maraming mga ayat, mga sahih na hadith. Halimbawa, yung ayat sa surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ito ay sinuportahan ng ayat na ito. At iba pang mga authentic na mga ahadith. So sabi dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Ito ay la yu'minu, hindi kayo nananampalataya. At lagi natin pinapaliwanag, kapag ang gawain ng isang Muslim ay hindi naman talaga yung nakasira ng usul ng kanyang iman, hindi ito kufur akbar. Ito ay asgar. Ito ay asgar. Na hindi kompleto ang inyong pananampalataya. At ang kawaid rito, na sabi nga ng mga ulama, na para ito ay ma-recognize natin o malaman natin na ito ay hindi nawakid ng iman ng isang tao. Na kapag ang gawain na yan ay halimbawa sabihin natin na hindi siya nagka-cancel ng pinaka-usul ng ating iman, ating paniniwala, ating akida, ito ay hindi kufur akbar. Pero kapag ang isang tao, ito ay, sabi natin, siya ay involved sa paggawa ng kasalanan at paglayo o pag-abandon ng mga wajib na tungkulin, yung wajib na gawa niya, sala, siyam, zaka, hajj, at ano pa, na kapag mayroon naman talaga siyang kakayahan, hindi niya ito ginagawa, ito ay kabair. At ito ay
nagis ang kanyang iman. At ang tinutukoy dito, kamal iman al-wajib. O kaya kapag siya naman ay gumawa ng tinatawag nating gumawa ng mga haram, diba? Pag-inom ng alak, zina, pagnanakaw, at nung nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ang isang tao matatawag na Muslim o mu'min kapag siya ay gumagawa ng ganyang kasalanan. Ang tinutukoy dito, hindi kumpleto ang kanyang iman o kaya naman sa oras na ginagawa niyang kasalanan niya, siya ay wala siya sa iman. Pero kapag bumalik siya at naalala niya ito pala ay so ibig sabihin hindi siya lalabas sa Islam. Kaya ulitin natin ang kaida o kawaid sa pag-intindi ng mas'ala na yan na as long na ang ito ay napi o nakapagpawalang bisa ng iman al-wajib, kamal al-wajib. Ngayon yung mga mustahab sa iman, halimbawa yung mga voluntary, ay kapag hindi natin nagawa yung dapat gawin, hindi naman tayo nagkakasala o kaya hindi tayo nagkakasala kapag hindi natin nagawa. So kaya yan ang pagkakaiba ng tinutukoy nating kufur akbar at saka kufur asgar. At ipaliwanag natin yan mabuti sa kitab al-Iman sa Sahih al-Bukhari. O sabi dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo tunay na nananampalataya hanggat hindi nyo hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bi. Hanggat ang inyong damdamin o ang inyong kagustuhan, ang inyong ninais ay susunod sa kung ano ang dala kong katuruan. Kung ano ang bima ji'tu bi, kung ano ang aking dala. Kung ano dumating ako itong aking dala. Hawa, ibig sabihin ito, desire o kagustuhan, sariling kagustuhan. At ang dito, na anumang uri ng paglihis natin sa kung ano ang dala ng Propeta Muhammad o kabar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay halimbawa, ito dapat ang sundin natin, ito dapat ang nating batas, ang Quran sa ang Sunnah. Kinuha natin yung iba, ito ay hawa. Ito ay mail, paglabas sa ating sa katuruan, sa pamagitan na sinusunod natin ang ating kagustuhan. Na ang ating hawa, unang-una, ito palagi ang nagdadala sa atin sa pag-alis sa katuruan o sa teaching na Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan ang ating hawa o ating sariling kagustuhan o desire, ito ay mukalapas sa ilm, kabaliktaran ng karunungan. Minsan naman, ito naman ay kabaliktaran ng huda, ng gabay. O kaya naman, minsan ito ay kabaliktaran ng Sharia o ng dalang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito, bilang isang Muslim, dapat unang-una mahalin natin kung anong dumating sa ating katuruan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na ang ating paniniwala at ang mga batas at ang anumang uri ng ibada o amal na itinuro sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na dapat bilang isang Muslim, kamuhian natin anumang uri ng batas na mukalapas sa teaching na Islam. Kamuhian natin ang anumang uri ng batas na salungat sa teaching na Islam. Sumunod na dalilo na binigay sa atin ng Mu'allif rahimahullah, ang atar ni Sha'bi rahimahullah. Qala Sha'bi, kana bayna ar-rajulin minal munafiqin wa ar-rajul minal yahud kusuma. Sabi rito ni Sha'bi rahimahullah, isa sa mga tabi'in, ito ay atar na merong dalawang lalaki, bayna ar-rajulin, dalawang lalaki, isang munafik at saka isang yahud. Na sila ay merong dispute, ay meron silang di pagkakaunawaan, meron silang alitan o pinagtatalunan. Pakala al-Yahudiyo, sabi ng Yahud, natahakom ila Muhammad. So pupunta tayo kay Muhammad, sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, isang Yahud, para kunin sa kanya ang desisyon. Arapa annahu la yaqudu riswa. Dahil alam niya nung Yahud na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya tumatanggap ng suhol. Riswa. So alam natin ngayon sa ating panahon, kapag halimbawa yung mga hukom o mga judge o sa hukuman, ano naman, para sila ay panigan o para sila ay panigan ng tagapagdesisyon, sinusuhulan nila ito. Ito ay pinagbabawal sa Islam, ang riswa o suhol.
Ito ay kabair at dunog. So ang Yahud, pinili niya ayon sa kanyang pinili na pumunta sila sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil alam niya ang propeta hindi tumatanggap ng suhol. Wakala al-munafiq natahakum ilal Yahud. Sabi naman ng munapikon, isang munapik, nakiklaim na siya Muslim, munapikon, sabi niya, pumunta tayo sa Yahud. At sa ibang atat, pinaliwanag din tungkol dito si Ka'b bin Ashraf. Li'ilmihi annahum ya'khuduna riswa. So alam nung munapikon na ang mga Yahud tumatanggap sila ng suhol. Para, halimbawa, para siya ay magtagumpay o pumanig sa kanya, susuhulan niya, tumatanggap. Tatapakaalaan ay ya'tiya kahinan pijuhayna. Patahakuma ilayhi panasalat al-aya. So pumunta sila sa kahin, sa manghuhula, at sila hinukuman at nireveal yung aya na piniliwanag natin nung una na alam tara ilal ladina yas'umuna. Piniliwanag natin sa unang-unang sa part ng aya. Na dito nakita natin unang-una ang isang tao na siya ay nagkiklaim na Muslim o isang Muslim nagkiklaim na siya ay Muslim na dito sa kwento na ito, bakit ni-reveal ang aya? Ni-reveal ang aya na mayroong isang tao na nagkiklaim na siya ay Muslim. Ito na ipaliwanag natin. Pero pinipili pa niya ang desisyon ng isang tagot o ng isang kaper. Gusto niya pumunta sa Yahud o sa manghuhula. Kaya ito ay sa isang Muslim talaga pag ganito na makikita natin, dito pinapakita talaga sa atin ang kulay ng isang munafik. Na minsan ang munafik mas worse pa sa Yahud o sa mga kupar. Na kinamumuhian talaga nila ang batas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag yan ang nararamdaman ng isang Muslim, yan ay palatandaan ng nipak sa kanya na dapat iayos niya ang kanyang sarili. Kaya wajib sa isang Muslim na pumunta talaga sa batas na Allah subhanahu wa ta'ala, si Sharia na Allah subhanahu wa ta'ala. So dito nakita natin dalawang tao. At yung isang Yahud, pinipili niya dahil alam niya ang propeta tapat, ayaw tumanggap na siya ay adil, siya ay makatarungan. Gusto niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumunta. Pero itong munapiko na nagkiklaim na siya Muslim, mas gusto pa niya ang pumunta sa isang tagot o kaper. So sabi na ang aya ay binaba dahil dito sa ibang riwaya, nasalat pirajulain yaktasama, na meron silang alitan ng dalawang lalaki. Pakala ahaduma natarapa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakala al-akar ila Ka'b bin Ashraf. Ganon din si Ka'b bin Ashraf, siya ang leader ng mga Yahud. Tumma tarapa ila Omar. At pagkatapos sa pagkasunduan nila na ito ay dalhin kay Omar ibn Khattab radhiyallahu. Padakara lahu ahaduhuma al-qissa. At nabanggit ng isa ang kwento tungkol sa kanilang hindi pa napagkasunduan. Pakala alladhi lam yarda bi Rasul sallallahu alaihi wasallam akadalik. So, at tinanong ni Omar ibn Khattab radhiyallahu an yung lalaki na hindi siya nalulugod sa desisyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya, siniguro niya talaga, totoo ba ang sinasabi niya na hindi ka ayaw mo ang desisyon ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Akadalik, sabi ni Omar, totoo ba? So sumagot yung lalaki na pagkatapos sa padarabahu bisayf pakatala. So siya ay pinugutan ni Omar ibn Khattab ng ulo at siya ay pinatay. Siya ay padaraba, siya ay inistab ni Omar ibn Khattab at siya ay pinatay. So makita natin dito sa aral na ito unang-una na sa isang Muslim, dapat ay isang Muslim, ito ay dapat talagang isapuso natin ang ating teaching na Islam. Na wag tayong kukuha ng desisyon sa hindi mga Muslim o tagot. Dahil ito ay kapahamakan natin dito sa dunya, lalo sa akhirat. At dito, ang desisyon ni Omar ibn Khattab radhiyallahu an, na ang tao na yan ay murtad para sa kanya. Ito ay kaper. Kaya ito ay kanyang pinatay. At hindi sapat ang isang tao na nagkiklaim siya o na siya ay Muslim
pero ang kanya namang hinahangad sa kanyang puso ay pumunta sa hindi mga Muslim, yan ay sipat ng mga munapikon. Yan ay katangian ng mga munapikon. Kaya, dito nakita nating aral na tayo talaga ay pinagbabawalan na pumunta sa mga tagot. Na ang ating batas, kunin lamang natin sa Islam. Kunin natin sa Islam. Malaki man o maliit na issue. Maliit na issue. Ganon din yung mga tao nagbibigay ng batas. Dapat talaga kunin natin ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito ay ipatupad natin ng buong katarungan. Buong katarungan dahil ito ay mercy. Dahil ito ay kabutihan at ito ay makatarungan. Makatarungan. Kapag umalis tayo dito, ang punta sa atin ay kapahamakan dito sa dunya, lalo na sa akhirat. Kaya makikita natin yung mga batas na pinatutupad dito sa lipunan ngayon. Dahil sinasabi daw nila, naaawa sila sa tao. Kita natin korupsyon. Pagsuway sa batas, krimen na nagkalat sa buong sanlibutan. Pero kung ang batas na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay patutupad natin, makikita natin ang tunay na aman, kaligtasan, katahimikan, at kapayapaan. At kabutihan, at katarungan, at mercy. At darating sa atin ang mercy na Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang makikita nating aral dito na si Omar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bakit niya pinatay yung lalaki? Dito tandaan natin bilang isang Muslim, ang desisyon o ang batas, kailangan ang magpapatupad nito ay ang mga taong nasa katungkulan. Huwag natin misunderstood yung hadith na sabihin natin na allowed sa isang Muslim na kapag may gumawa ng kasamaan o pag may gumawa ng hindi pagtupad sa batas, dapat parusahan ng kamatayan. Kapag ito ang kaparusahan ay kamatayan. So dito, ang ginawa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, unang-una, siya ay naib ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nasa kanya siya ay tagapagpatupad ng batas sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng Propeta Abu Bakar at si Omar. So kaya nasa kanya pwede siyang magdesisyon ng ganito dahil siya ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpatupad ng batas. Ang tinutukoy natin dito na yung ginawa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, napatayin yung isang tao na kumuha ng desisyon ng isang kaper o ng isang tagot, ay kanyang pinatay dahil siya ay nasa katungkulan. Ngayon, yung mga Muslim na wala sa katungkulan, ay hindi natin dapat ito gawin. Ito ay pasad o maling pamaraan. Ano magagawa natin? I-report natin sa mga kinauukulan. At ang tinutukoy ko dito ay mga Muslim. Sa Muslim tayo pupunta, huwag tayo pupunta sa kaper. Ngayon, halimbawa, sa ating lugar, sa ating community, merong mga Muslim na authority, mga nasa posisyon, sa kanila natin ilapit ang hinaing na ang tao na yan ay gumagawa ng tagot, mukala pa sa teaching ng Islam. Halimbawa, yung mga pinukuha pa lang desisyon ay desisyon ng hindi mga Muslim. So, ang isang amir o leader o pinuno ng Muslim dapat bigyan ito ng payo. Kapag hindi siya sumunod, dapat siya ay bigyan ng kaparusahan ko sila ay may kakayahan na parusahan ko sila ay halimbawa sa Muslim na bansa o kung sa hindi naman Muslim na bansa ay ito ay kanilang desisyon kung ano dapat gawin. So kaya ito ang nakuha nating dito sa kabuuan ng aral dito sa bab na binigay sa atin ng Muallif rahimahullah. Na bilang isang Muslim, panghawakan natin ang batas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panghawakan natin ang batas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wag na wag tayong aalis sa batas ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kumpleto, makatarungan, kabutihan, at ito ay mercy para sa atin. Kapag tayo ang lumayo, tayo ay mapapahamak. Kapag kinuha natin ang batas ng hindi mga Muslim, ang batas ng tagot, pumunta tayo kay tulpo, kahit maliit na issue ng umur ng ating din, lalong-lalo sa umur ng ating din, sa umur ng ating religion, sa umur ng ating, wag na wag nating itong ipagkakatiwala sa kaper. Wag na wag. Dahil, bakit? Una-una ang mga kaper, wala talaga kaalaman sa din ng Islam.
Ang mga kafir walang kaalaman. I-refer natin una sa mga ulama. Pagkatapos, ang mga ulama, sila ang magbibigay sa atin ng gabay kung paano ito. This is, alam ba, kung sino pupuntahan natin. Ito manig umur ng hukuma, ito manig umur ng gobyerno. Sila magbibigay sa atin ng payo kung saan tayo dapat pumunta. Maging ang umur ng ating dunya, kunin natin ang nasiha, ang advice ng mga ahlul ilm, ng ulama ng ating din. Ulama ng ating din. Huwag tayong pupunta sa kafir. Yan ay pinagbabawal Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, tayo ay kinukonsider, unang-una, na tayo ay nakiklaim na tayo ay Muslim, pero tayo pala ay munafikun. Pangalawa, na kapag pumunta tayo sa batas o sa desisyon na mga kupar, consider na tayo ay bumabalik tayo sa jahiliya. Bumabalik tayo sa jahiliya. Panghuli, at kapag kinuha natin ang batas na hindi mga Muslim, pinipili pa natin ang batas na gawa lamang na tao, hindi ang batas na nirebuild ng Allah Tabarak wa Ta'ala sa propeta at kung ano ang pinadala niyang aklat. Kaya ito ay danger sa ating mga Muslim. Hindi natin alam. Maaaring lumabas tayo sa Islam. Hindi natin alam gumagawa pala tayo ng major sin. Hindi natin alam gumagawa pala tayo ng pasad. Sa halip na iniisip natin isla, gumagawa pala tayo ng corruption sa ating umma o sa ating lipunan na ikinakalat natin sa ating mga kapatid na mga Muslim na yan ang dapat natin gawin, hindi yung dapat na natin gawin sa katuruan ng Islam. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.